Mananatili ba ang banal na espiritu sa panahon ng kapighatian? Kung minsan, kapag binabasa ng mga tao ang ikalawang Tesalonica 2:7, kinukwestiyon nila kung naroon ang banal na espiritu sa panahon ng kapighatian. Sinasabi sa talatang iyon, ngayon pa man ay gumagawa na ang hiwaga ng kasamaan at mananatiling ganyan hanggat di naaalis ang humahadlang sa kanya. Kung maalis na ang humahadlang, ikalawang Tesalonica 2:7, sinasabi ng susunod na talata na kapag naalis ang puwersang pumipigil ang suwail, ang Antikristo, ay mahahayag. Kaya ang tanong, kung ang nagpipigil sa mga puwersa ng kasamaan ay ang banal na espiritu at siya ay inalis sa daan, kung gayon, wala na ba siya pagkatapos ng panahong iyon sa panahon ng kapighatian? Naniniwala tayo na ang pumipigil sa ikalawang Tesalonica 2:7 ay ang banal na espiritu o ang banal na espiritu na kumikilos sa pamamagitan ng simbahan sa Bagong Tipan. Sa ating kasalukuyang panahon, isa sa mga ministeryo ng banal na espiritu ay ang pagpigil ng kasamaan. Ngunit darating ang panahon na hindi napipigilan ng espiritu ang nagbabadyang baha ng kasamaan. Naniniwala tayo na ito ay mangyayari kapag ang simbahan ay tinanggal mula sa mundo sa rapture. Pagkatapos ng panahong iyon, ang landas ng Antikristo tungo sa kapangyarihan ay hindi na mahadlangan at ang paghatol ng Diyos ay maaaring ilabas sa isang mapaghimagsik na mundo. Tingnan ang pahayag 6-16. Gayunpaman, dahil lamang sa tumigil ang espiritu sa pagpigil sa pag-usad ng kasamaan sa mundo ay hindi nangangahulugan na wala na siya. Sa kabaliktaran, naniniwala tayo na ang espiritu ay naroroon sa lupa sa panahon ng kapighatian. Sinasabi ito sa ilang kadahilanan. Ang banal na espiritu bilang Diyos ay nasa lahat ng dako. Siya ay nasa lahat ng dako sa lahat ng oras. Kaya dapat siya ay nasa mundo sa panahon ng kapighatian. Walang spirit-free zone sa kabuuan ng paglikha. Ang kaligtasan ay gawain ng espiritu sa puso ng tao. Kung wala siya, walang maliligtas. Tingnan ng Juan 3:5-8. Kung wala ang espiritu sa panahon ng kapighatian, walang maliligtas. Ngunit, ang katotohanan ay marami ang maliligtas sa panahon ng kapighatian. Isang hindi mabilang na pulutong, sila ang mga nanggaling sa matinding kapighatian. Pahayag 7:14. Kaya malinaw na kumikilos ang espiritu sa panahong iyon. Ang banal na espiritu ay siya nagbibigay ng kapangyarihan sa mga Kristiyanong saksi at ginagawang epektibo ang kanilang mensahe. Tingnan ang mga gawa 1:8. Sa panahon ng kapighatian, magkakaroon ng maraming pangangaral. Ipangangaral sa buong sanlibutan ang magandang balita tungkol ito sa kaharian ng Diyos upang magsilbing patotoo sa lahat ng mga bansa at saka darating ang wakas. Mateo 24:14. Upang ang pangangaral sa panahon ng kapighatian ay magkaroon ng anumang epekto, ang espiritu ay dapat na kasangkot. Ang kapighatian ay magiging panahon ng pagdadalisay at pagpapanumbalik para sa Israel, isang proseso na nangangailangan ng espiritu. Ipinangako ng Diyos sa Israel, titipunin ko kayo mula sa iba't ibang bansa upang ibalik sa inyong bayan. Bibisikan ko kayo ng tubig na dalisay upang kayo'y luminis. Aalisin ko rin ang naging mantsa ninyo dahil sa inyong mga Diyos-Diyosan. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwain ninyong puso ay gagawin kong puso masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Ititira ko kayo sa lupaing ibinigay ko sa inyong mga ninuno. Kayo ay magiging bayan ko at ako ang inyong Diyos. Ezekiel 36:24-28. Sa panahon ng kapighatian, babaguhin ng banal na espiritu ang kanyang gawain sa ilang paraan. Hindi na niya hahadlangan ang kasamaan sa antas na ginagawa niya ngayon. At ang resulta ay isang walang katulad na panahon ng kasamaan sa lupa. Ngunit ang espiritu ay hindi aalis. Magkakaroon pa rin ng mga ebanghelista na magbibigay ng kapangyarihan at mga taong maliligtas. At nangangahulugang iyon na kakailanganin pa rin ang presensya ng espiritu.